Lahat na tumitibok ang puso, bibigyan ng Diyos ng bagong puso. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, our 10th anniversary gospel message is about the rewards of hearing and believing the word of the Lord. Ang ating pang-10 anibersaryong mensahe buhat sa Panginoon ay tungkol sa mga gantimpala sa mga nakikinig at nananalig sa salita ng Diyos. Kayo ba ay nakinig sa salita ng Diyos? Nananalig ba kayo na kapag sinabi ng Panginoon magaganap sa atin? Gusto niyong malaman ang alin? Gusto niyong malaman kung ano naman ang tatanggapin noong nag-alinlangan? Gusto niyong malaman yung tatanggapin nag-alinlangan? Kayo ba'y nag-alinlangan? Napakahina niyo. 5 milyon, 6 na milyon, 10 milyon, di ko naririnig. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay. Lagay ang kamay sa dibdib. Our gospel reading will be taken from the gospel according to Mark, chapter 16, verses 9 to 20. Pakikalabit ang katabing nag-iingay. Alam niyo ho, ang tainga ng Panginoon, napakasensitive. Kahit ikaw dyan, sa Grifina Circle, sa puno ng kahoy, dyan sa may tabi nyo, pakigising ang lasing na yan para mahimasmasan. Pumunta sa gawain, may baong pang 10 beer. When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. Afterward, Jesus appeared in a different form to 2 of them while they were walking in the country. These returned and reported it to the rest, but they did not believe them either. Later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well." After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. And verse 20 says, are you listening? Taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. And verse 20 says, are you listening? Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Lahat na may sakit, wag uupo. Tayo kayo para wag bumalik ang karamdaman nyo. Pakinggan nyo ang sinabi ng Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ganitong oras, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita.
Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya ay napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sabihin nyo okay? Okay. Wag mo na kayong uupo kung okay kayo. Okay ba kayo? Okay. Kaya mag-alala pa, upuin ko kayo ng mahabang mahaba. Pagkatapos na, una sa lahat, batiin ko kayo ng happy 10th anniversary. Sabihin nyo sa katabi nyo yun. Merong sasabihin sa inyo. Taas yung kamay nyo. Alam nyo ba ng ating Diyos ay isang Diyos na tapat? Sabihin nyo, God is faithful. Ulitin nyo. Naniniwala kayo? Sabihin natin, si El Shaddai ay tapat. Hindi ako pababayaan. Totoo? Okay. Halimbawa lang. Taas ang kamay niyo. Halimbawa lang. Sa inyong pagdaraanan, kagaya kagabi, wala akong madaanan kasi nakalatag mga banig. Parang sardinas ang kanilang pagkakahiga. Halimbawa, wala kayong madaanan. Anong gagawin nyo o dili kaya anong unang sasabihin nyo? Ha? Pagkatapos, anong susunod? Hindi, natutulog kayo eh. Sabi ko yung di kayo madaanan. Pag dumating kasi ganong punto sa buhay, ang sasabihin nyo, okay, si El Shaddai ay tapat. Hindi ako pababayaan. Naunawan nyo? Pag mayroon kayong malaking problema na para bang wala kayong masulingan, yun ang yung sasabihin una sa lahat. Paalala nyo sa sarili nyo na mayroon tayong Diyos na tapat. Na mayroon tayong Diyos na hindi nagkukulang. Alam nyo ho, ang umipon lang ng 1,000,000 tao, himala na. Niwala kayo? Yung kayo tumagal ng 3 oras na siksikan, himala na. Ay ang balita ko, yung iba dito ay tatlong gabi na eh. 3 gabi na ng katutulog. Hallelujah.
Amen? Okay, sabihin niyo, okay. God is faithful. Totoo? Gusto niyong kwentuhan ko kayo? Okay, baba niyo ang kamay niyo. Pero huwag kayong opo. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Bahala na po ang Panginoon sapagkat siya naman ay isang Panginoong tapat. Di tayo pababayaan. Subalit tandaan niyo po, bawat mamutawi sa aking bibig, kung kayo sasangayon at inyong paniniwalaan, di kayo mag-aalinlangan, tatanggapin niyo ang ibig sabihin noon. Niwala kayo? Okay. Busy pa sila dito. Okay, tama na yan. Lahat na may makaramdaman, may sakit na naparito, kung hindi ho kayo magrereklamo, tiyak yun, pag-uwi nyo, magagaling na kayo. Amen? At kung kayo po ay mananahimik at makikinig ng mabuting balita, brothers and sisters, walang sinabi ang Diyos na hindi nagaganap. Niwala kayo? Hallelujah. Dito sa likod, gising ba? Lahat nagising, pumalakpak sa Panginoon. Lahat nagising, igalaw ang kanilang mga tuhod, tuhod lang. Alam niyo ba magalaw ng tuhod? Brothers and sisters, it was in 1978 when I first heard the voice of the Lord. Taong 1978, nang unang marinig ko ang tinig ng Panginoon. Ako'y nasa bingit ng kamatayan noon. Di alam ang gagawin ng madalubhasang doktor sa paglaki ng aking puso at sa mga bara ng ugat ng aking puso. Marami kong pira noon. Marami kong kayamanan na inipon. Subalit maging ang kayamanang inipon ko ay walang magawa. Subalit maniwala ko sa hindi, ang hindi nagawa ng 4 na dalubhasang doktor, ang hindi nagawa ng aking kayamanan, sa gitna ng aking kagipitan at pangailangan, na ako'y tulala na at di ko alam kung anong aking kinabukasan, dinalaw ko ng Panginoon, inihatid ang mabuting balitang di ko pinansin ng mahabang panahon, na nagsasabing, tapat ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang sino mang sa Kanya'y nananalig na nampalataya at tatawag sa Kanyang pangalan. Sa gitna ng kagipitan, darating ang tulong ni Yahweh El Shaddai. At sa isang iglap, hating gabi noon, ang himala ng Diyos naganap sa aking buhay. Brothers and sisters, hindi ito gawa ni Brother Mike. Hindi ako ang tumawag sa inyo. Ako rin ay may pangailangan. Ako rin minsan na may nararamdaman, napapagod, nauuhaw, pinanghihinaan. Subalit, kapatid, si Jesus nating Panginoon ganun din ang nangyari sa Kanya. Bagamat siya ay anak ng Diyos, iniwan ang pagka-Diyos at Kanyang hinubad, namuhay sa kalagitnaan natin. Di naman niya ang nararamdaman ng tao. Nauhaw siya, napagod, nagutom,
kinutya siya, hinamak, pinaratangan at tinawag na demonyo, pinuno ng mga demonyo. Subalit, brothers and sisters, nanatiling matatag ang ating Panginoon. Hindi siya pinanghinaan sapagkat ang kanyang puso at isip laging nakatuon sa sinabi ni El Shaddai na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Atay na. Subalit nang siya po ay muling buhayin ni El Shaddai at ibinangon sa libingan, kasama tayong muling nabuhay. Kasama tayong muling ibinangon. At kasama tayong binigyan ng buhay na ganap at kasya-sya. Kapatid, kayong ngayon lang nadalo at napilitan pang sumama dahil sa mga kapatid na kasumpong sa Diyos. Matagal nang kayo'y tinatawag ng Panginoon. Nang sumakit ang inyong tiyan minsan, ang inyong nasagaw, kahit hindi kayo nagdarasal, Diyos ko, tulungan niyo ako. Hindi ba? Hindi ba? Nang kayo'y nagutom at wala nang masulingan, di ba tumingala kayo, Diyos ko, kailangan ko po ng pagkain, di ba? Nang kayo ay nagkaroon ng malaking suliranin at wala nang tumulong sa inyo, di man kayo nananalig at nanampalataya, di ba nasigaw niyong, kung may Diyos, bakit ako pinababayaan? Di ba? Nangangahulugan, lingid sa ating kaalaman, kasama natin ang Diyos na ito, anuman ang ating kalagayan sa buhay. Brothers and sisters, ang mga salitang hinatid sa akin ng Panginoon ay nasusulat sa unang Korinto kabanatang 10 talatang 13 sasabing, and God is faithful, He will not allow you to be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up over it. In short, God promised to make a way where there seems to be no way. Tayo tayong lahat. Let's stand up. Total, nagpagod na kayo ng maghapon at magdamag. Noon, 1978, di ko pa alam kung ano ang panawagan ng Diyos. Bumalik ako sa aking dating tanggapan. Muling nagpayaman at inisakaso ang pagpapayaman. Dumaan ang mga taon, nagkaroon na naman ng isang problema sa buhay. Nagkaroon ng problema ang aking mga hanap buhay. 1981, muli kong narinig ang tinig ng Diyos nagsasabing, anak, igawa mo ko ng templo na kung saan ang taong bayang pinanghihinaan, ang taong bayang nadidimlan, ang taong bayang may karamdaman ay aking titipunin. At sa pamagitan ng templong yan, sila'y aking pagagalingin. Sila'y aking bibigyan ng kapahingahan at buhay na galing sa akin. Brothers and sisters, with love and strength for each new day, nasumpungan ko po ang daan. Di ko alam kung ano ang kanyang panawagan. Dahil ako'y mayaman, ginawa ko agad, naghanap ako ng magaling na arkitekto. At nagpaguhit akong magarang plano ng basilika na magkakalaman ng 7,000 tao. 7,000 lang ang aking pangarap noon na ipasok sa karya ng Diyos. Napakaliit na pangarap. Subalit ang lingid sa aking kalaman, di lamang 7,000 ang kalooban ng Diyos. Ibig niyang ang lahat ng tao sa balat ng lupa ay maligtas at ipasok sa kanyang kaharian. Brothers and sisters, I'll tell you this story because this is the reason why you are here. It is because God loves you that I was raised up for this purpose. It is not for me alone. Di lang para sa akin,
kung bakit ako ay kanyang ginabayan. Dumaan ho ako ng matitinding pagsubok sa mga panahong yon. Hindi ko loobing magkaroon ng ganitong gawain sapagkat ako'y may salapi. Bawat lumalapit sa akin humingin tulong ay aking binibigyan. Huwag lang akong gagawin nila at gagamitin sa ganitong gawain. Kung kahit nais kong pasalamatan ng mga taong ginamit ng Panginoon upang ako'y akayin sa matuwid na landas. Isa na dyan ay yung nakita nyo kaninang TV personality na umawit. Diyan yang siyang ginamit ng Panginoon upang ako'y akayin na magkaroon po ng isang mass and healing rally sa PICC at ako'y hiningang bayaran ng isang araw. Binayaran ko nga at ako rin ay sumilip. Negosyoso kung ano yon. Doon ako nahuli ng Panginoon sa pag-osyosong yon. Kung kaya't ang lahat na naparito upang mag-osyoso, huli ng Panginoon. God's ways are amazing, brothers and sisters. And after that came Monsignor Fidelis Limcaco. Siya ang ginamit din ng Panginoon upang sa halip na ako'y bumalik sa kasino. Sa halip na ako'y bumalik sa aking negosyo at gamitin ang mga batang babaeng murang-mura at magaganda upang ipangsuhol ko sa mga taong kausap ko sa negosyo, ay palayain ako doon ng Panginoon. At pagkaraan ng ilang taon, sa aking paghahanap buhay pamimili ng lupa, inilagay ng Panginoon isang maliit na istasyon na walang kumikilala. Kawayan ang antina. Sa isang parang maliit na dampa ang estudyo ng DWXI. Tingnan nyo kung kumilos ang Panginoon. Hindi sa malaki nagsisimula, sa maliit na bagay. For indeed, the Word of God says, God chooses to use the small things of this world to confound the mighty and the strong. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga taong maliliit na bagay upang ang mga malalaki na nagyayabang ay kanyang may bagsak sa pamamagitan ng maliliit. God uses the base things of this world. Ginagamit ng Panginoon ng mga taong walang malay, walang nalalaman. Kahit huwag niyong sasabihin na ako'y walang alam, walang malay, kapatid. Lahat na naparito sa araw na ito ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang upang pagalingin, hindi lamang upang pagpalain, kundi upang kayo ay gamitin din na humayo at ipahayag nyo na mayroon tayong Diyos na kumalakalinga, may Diyos na nagliligtas, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagpapalaya na dapat nating sambahin, may Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating kailangan, Diyos na ang pangalan ay more than enough. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Our God is a God of more than enough. Kung kaya't ang 10 yung kahilingan, gaano mang kahirap yan, ibinigay na ng ating Panginoon. Huwag kayo mag-alinlangan, ibinigay na ng Panginoon ngayon.